Okay guys, mayroon tayong i-troubleshoot dito na Whirlpool, no? So ang problema nito guys, EA, no? So EA yung problema. Ayan guys, kung makikita nyo sa screen, pag on pa lang lumalabas na po yung EA na error, no? So ngayon ito po ang chichikin natin, no? Kung ano ang problema ng washing machine na ito. Ito po ay nandito tayo ngayon sa Piswansi, San Lorenzo, Santa Rosa, Laguna, no? Dito tayo ngayon nagse-service. Ayan. So, gagawin natin guys, buksan natin ito yung likuran. Checkin natin yung mga parts na nandito sa likod, no? So, yun naman ang usual na ginagawa natin kapag nagkaroon tayo ng troubleshooting sa ating mga washing machine. Una natin titingnan yung mga likuran na portion, no? So, ayan. Ayan guys, may dalawang screw lang. Kapag natanggal nyo ng dalawang screw, angatin nyo lang yung cover. Yung cover ng nasa likod, no? So, nakaklip lang yan pag nakuha nyo na yung dalawang screw. Ayan, so ito po yung sensor niya, no? So, nandito rin yung inlet valve na dito. Ayan, nandito rin yung door switch, no? So, chichikin natin guys kung alin ang may problema dito. Kasi ano to, so, ayan. tubig eh. So, ang gagawin natin, chichikin natin yung door switch, no? Ito yung door switch. Tingnan natin kung mayroon pang continuity, no? Kung mapansin nyo guys, mayroon pa, no? Good pa ito. Ibig sabihin, walang problema sa door switch, no? Ayan. So, mayroon pa yung door switch, no? So, dito naman tayo sa ibang parts. Ayan. Ito naman guys, yung inlet valve, no? Titingnan natin yung reading ng inlet valve kung buo pa ba. Ayan. Nasa 4 point something pa. So, good pa po yung inlet valve, no? So, wala ang problema dito sa inlet valve. So, next natin yung sensor, no? Susukatin natin yung reading ng sensor. So, yan. Alisin lang natin, guys, na susukatin natin yung reading, no? Kung may makuha tayo. Ayan. Ayan, kung mapansin nyo, guys, pabago-bago na yung reading niya, no? So, ayusin lang natin. Ayan, 47, may 39. So, ibig sabihin, guys, sira na po ito, no? So, ang tamang reading kasi ng sensor natin sa mga 2-pin, 13 hanggang 16 ohms, no? So, yun po ang reading niyan. So, ang gagawin natin, papalitan natin ito ng sensor, no? So, ang 2-pin sensor, guys, same lang, no? Yung Whirlpool, yung Sharp, yung Panasonic na 2-pin, same lang yung sensor nila. Pwede yan, gagana yan. No, basta dalawang pin, yung kay Panasonic, kay Sharp, kay Whirlpool, yan, pwede nyo yan. Yung para kay Whirlpool, pwede nyo gamitin kay Sharp. Yung para kay Sharp, pwede nyo gamitin kay Whirlpool. Ayan, basta dalawang pin, no? Kasi switching lang naman siya. So, ngayon, testing natin, guys. No? Ito, i-on natin. Ito lang natin i-plug yung power, no? Ayan. So, tingnan natin kung lalabas pa yung error. Ayan. Start. Ayan. So, ilagay natin siya sa spin. Tingnan natin kung mag-e-error pa, no? So, kanina guys, nung tinesting namin siya, pag on pa lang natin, pag start, lumabas na kagad yung EE error, no? So, ngayon, ang nakita natin, ayan, ito guys, oh. Ayan. Nag-drain nam, no? So, ang confirm nga guys, ang problema ng washing machine ito ay yung kanyang sensor. So, make sure nyo lang guys, kapag pinalitan nyo ng sensor, ay kabit nyo ng maayos yung socket, no? Kasi once na hindi nyo na ikabit ng maayos yung socket niyan, example, maluwag, mag-error yan, guys, no? So, ayan. Ayan po, no? So, ayan. So, nag-spin na, no? Wala nang error, no? Ayan. So, yun po, guys, no? Yung pinalitan lang natin ng sensor, no? So, ibig sabihin, guys, kapag naka-encounter kayo ng EE error sa inyong Whirlpool automatic washing machine, ang problema po niyan ay itong sensor. So, ayan po yung pinalit natin, no? So, pang Whirlpool din yung pinalit natin na sensor, no? So, kung papalitan nyo yan siya ng sensor ng pang Sharp, pwede gagana yan. Ang magbabari lang dyan, maaaring magkaroon lang ng ano dyan sa tubig, no? Adjustment. Pero, lahat yan gagana, no? Ayan. So, ayan. Testingin naman natin siya sa spin, no? Sa wash naman, no? So, wala na siyang error doon sa spin. Ayan. So, gagawin natin, nalagay din natin ito sa wash para matesting natin, no?
So far no, yun na lang naman nakita nating problema, yung kanyang water level sensor, no. Itong Whirlpool, napakasimple lang ng mga parts nito, no. Mayroon siyang isang door switch, mayroon siyang isang inlet valve, mayroon din siyang isang sensor. So yun lang po yung nandiyan sa likuran, no. So madali siya talagang i-troubleshoot, no. Tapos yung sa harapan, board, no, din baba, motor, tsaka drain. So ilang piraso lang yung parts nitong Whirlpool ng washing machine, no. Ayan. So ito yung inlet valve, guys, no. So very friendly sa repair itong Whirlpool, no. Madali natin siyang ma-repair kasi kukunti lang yung mga parts niya, wala nang maraming chiburitse. Ayan. So ayan, pinipix lang ng kasama natin, no, yung mga dapat i-fix, no. Lalagay lang natin ng tama yung sensor. Ayan, din i-testing din natin ito sa wash, no. Pero dahil na-testing na natin sa spin, hindi na lumabas yung error, so good na po ito, no. So sa spin kasi guys, kapag may problema yung washing machine natin, talagang lumalabas yung error. Ayan. So ayan guys, mapansin nyo, nagkakarga na rin siya, no. So hindi na siya nag-error. Yung tala kanina, nung na-start pa lang natin, nagpa-plus ka agad sa screen natin yung EE error, no. Ayan. So kung mapansin nyo guys, ang EE error, maraming no, sa ibang brand, may mga lumalabas din ito, no. Lalo na kay LG, may lumalabas din. EE kay Sharp, may EE din. So iba-iba ang problema ng bawat error, no. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.